Dito sa bulwagan ng mungkahi, mas malaki para magkasya lahat. Sa tabi ang bodega ng bigas, malayo sa apoy, ang lugar ng paggawa sa tabi ng ilog. Madali kumuha ng tubig. Kailangan din ng bakod, hindi kailangang mataas. Para sa mga mas delikado kaysa hayop. Mga tao, ang daming tao mula sa silangan. Ilan? Hindi mabilang, kahit 100, may mga armas lahat. Tribo ng tigre, gusto nila tayong sakupin, eh. Lahat ng mga ngaso, magtipon, 100, hindi natin kaya. Tumakbo tayo, pumasok sa bundok. Huwag tumakbo. Hindi pwedeng tumakbo. Kung tatakbo, bahay, minahan ng asin, bukid ng trigo, mawawala lahat. Paano ang matatanda at bata? Marami sila, pero tayo ang nagtatanggol, may apoy tayo. Takot sila sa apoy, tayo ay nagkakaisa. Ang tribo ng tigre ay mga mandarambong, lumalaban para mangagaw. Kapag hindi nila nakuha, magkakawatak-watak, pero tayo ay lumalaban para sa tahanan. Para sa mga asawa at anak sa likuran. Labanan natin sila, walang duwag sa tribo ng lobo. Tribo ng agila rin, ya. Dito sila atake, patag, madaling sumugod. Kanluran ay matarik na bangin, hindi sila makakaakyat, hilaga ay may ilog. Timog ay makapal na gubat, sa silangan lang sila makakalaban, 60 laban sa 100. Hindi kaya. Gawin nating ayaw nilang sumugod. Una, isipin nilang marami tayo. Pangalawa, isipin nilang malaki ang mawawala kapag sumugod. Hindi sulit sa isang araw, gaano kataas ang maitatayo natin sa silangan. Gumamit ng kahoy pa sa poste, lagyan ng lupa't bato sa gitna, hanggang taas ng tao. Sapat na. Pero kailangan gipin sa bakod. Sa ibabaw ng bakod, bawat 5 hakbang, maglagay ng patusok na kahoy palabas. Parang pangil ng hayop, matutusok sila kapag umaakyat. Gets ko na. Pwede ring maghukay ng kanal sa labas ng bakod, lagyan ng matutulis na kahoy. Maghukay ng kanal, marami tayo, kalahating araw lang. May mga matutulis na kahoy na, para sa bitag sa pangangaso. Sa likod ng bakod, bawat 10 hakbang, magtipon ng tuyong damo at sanga. Kapag sumugod sila, mag-apoy at ihulog. Sunugin sila. Hindi takutin sila. Hindi natin gusto patayin lahat, gusto nating umurong sila. Mahusay ang tribo ng lobo sa gabi. Kailangan ko, dalhin mo 10 tao, pumasok sa kampo nila ngayong gabi. 3 bagay. Una, nakawin o sirain ang pagkain nila. Pangalawa, sa tubig nila, maghagis ng bulok na hayop. Pangatlo, gamitin ang dugo ng hayop sa kanilang. Toldang balat ng hayop, iguhit ang simbolong ito. Ano ito? Para sa kanila, ito ay sumpa para maramdaman nila na ang pag-atake sa atin ay magagalit sa mga Diyos. Huwag kang mag-alala, magaling kami sa gulo. Hahaha. Naitayo nga natin ito. Hindi pa ito sapat, kailangan natin ng mga mata, mas malayong mata. Magtayo ng platform doon sa taas. 2 tao ang makakatayo, makikita ang buong burol. Hoy! Kaya ba nating ipagtanggol? Kaya. Pero may magiging nasawi dati. Lumalaban lang sila para sa sarili nilang tribo ngayon. Lumalaban na sila para sa iisang tahanan. Ang tatay ko at silang Xiaokong. Kanina ay magkasamang humuhukay ng kanal, hindi sila nagsalita. Pero iniabot nilang Xiaokong ang isang bato sa tatay ko. Tinanggap ng tatay ko. Pagkatapos ng labanang ito, baka makapag-inuman na sila.
Dumating na ang tribong tigre at saka ang tribong bison. Gumastos ng 10 halaga ng kontribusyon para makapagpalit. 2 convex lens ang giniling para maging simpleng lens. Utos lahat ng babae at bata, umatras sa pangalawang linya ng depensa. Ang mga lalaki sa pader, mga mamamana, handa na. Si Mandashuang ng tribong Agila, mga anak ng lobo ng tribong lobo. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon, isuko ang minahan ng asin. Lahat ng babae at kalahati ng pagkain, iwan ko kayong buong katawan. Dito, hubao, walang tribong Agila. Wala ring tribong lobo, mayroon lang tribong bukang liwayway kung gusto ng minahan ng asin. Dapat daanan muna ang aming mga bangkay. Kung gusto mong magnakaw ng babae, tanungin mo muna ang aking butong kusilyo. Magandang pangalan ang tribong bukang liwayway. Sayang, sa paglubog ng araw ngayon, lahat kayo ay magiging patay na. Unang pangkat, sumugod. Hindi mo ba sinabi na mga kubo lang meron sila? Ano ang nangyari sa pader na ito? Wala pa nito nang umalis ako. Tiyak na ang dayuhan ang may gawa nito. Ang dayuhan. Yung sinabi mong nakakagawa ng apoy? Nakakagawa rin siya ng mga bagay mula sa wala. Napakatalas ng kanyang kusilyo, nagpapanggap na banal. Pangalawang pangkat, magdala ng kalasag at punuin ang kanal. Sindihan at ihagis. Naubos na ang apoy. Pangatlong pangkat, ang mga bison ang mangunguna. Gamitin ang sling para ihagis ito sa mukha ng mga bison. Lahat, sumugod. Durogin natin sila. Patayin muna natin yung nanghuhuli na malamig na palaso. Tribo ng Linyang Usa. Bakit sila nandito? Dumating ang mga kaalyado. Patayin sila. Umatras na.
punong agila, punong lobo, nakita namin ang mga signal ng usok at dumating kami. Guruzhang, ginawa ko ang sinabi mo kahapon. Kapag nakita ko mami ang kaaway, magpapausok ako at iwawayway ang balat ng hayop. Hindi ko inakalang talagang gagana. Nakatira kami sa tribo ng Linyang Usa sa mga kagubatan sa timog. Lagi kaming inaapi ng tribo ng tigre. Nang makita namin ang usok ninyo, nahulaan naming sasalakay sila. Naisip namin, baka kaya namin sila talunin kung magtutulungan. Gusto rin naming makakuha ng kaunting asin. Narinig naming may minahan kayo ng asin. Paano mo naisip ang peder na ito? Hinakaw namin ang kalahati ng kanilang jerky, at pinalamanan namin na mabahong isda ang mga sisidlan ng tubig nila. Kaninang umaga, nagsuka ang ilan sa kanila nang uminom ng tubig. Ikaw ba ay talagang isinugo ng mga Diyos? Mas marami lang akong alam. Pangunahing gawain 3, pasiglahin ang pagsasanib ng tribo. Bumuo ng simula ng alyansang sibilisasyon. Na-update ang pag-unlad. Kasalukuyang tribo sa alyansa, 3. Gantimpala, i-unlock ang pangunahing kaalaman sa medisina. Positibo, 100 sa kontribusyon. Bagong na-trigger na gawain, magtatag ng formal na sistema ng alyansa. Gumawa ng karaniwang batas. Gantimpala, i-unlock ang template ng kodigo ng sibilisasyon. Pagod na. Medyo. Salamat ngayon. Kung wala ka, mawawala na ang tribo. Hindi ako nag-iisa. Lahat tayo ang nagtanggol. Tingnan mo si Chow, 20 taong gulang pa lang. Pero ngayon, siya ang nagligtas sa lahat. Magkakaroon ng mas maraming tulad niya sa hinaharap. Matututo silang magtayo ng bahay, magpagamot, magtanim. Kahit wala ako, kakayanin nilang mabuhay ng maayos. Aalis ka pa rin. Hintayin man lang nating matatag na kayong nakatayo. Kapatid na Zhang, nakuha mo na ako, Lang Chiaokong. Mula ngayon, kung sabihin mong silangan, hindi ako lalakad patungong kanluran. 40 taon na akong nabubuhay, nakipag-igma ng maraming bises. Ngunit ang labanang ito ngayon ay iba. Hindi tayo nang lalaban para mangagaw, kundi para magtanggol. Ang peder na ito ay hindi lang humadlang sa kaaway. Pinagsama-sama rin nito ang ating mga puso. Tagayin natin ang tribo ng bagong araw. Tagayin natin ang mga bagong kaibigan. Sistema. Kung pipiliin kong manatili, ano ang mangyayari? Hindi sapat ang pahintulot ng host. Hindi maaring i-carry ang mga kahinatnan ng panghuling opsyon. Inirekomenda na unahing tapusin ang kasalukuyang hanay ng gawain. Ano ang ginuguhit mo? Guruzhang, naisip ko na, gamitin ang 2 patong na kahoy na may lupa sa pagitan. Palakasin ang gitna, at pwede pang magbukas ng butas sa peder. Saksakin ang kalaban gamit ang sibat sa butas. Maganda, bukas magtayo tayo ng totoong pader. Ang dali umatras ni Hubao. Hindi ganyan ang ugali niya. Ang tribo ng tigre, hindi basta nagpapatalo.
Hindi sila titigil dito. Formula ng langis, halo ng taba ng hayop, dagta, at sulfur. Babala, masyadong maaga ang teknolohiyang ito. Baka mapabilis ang pag-unlad ng apoy, magdulot ng problema sa oras. Palitan ng formula ng langis, tapos mapa ng sulfur. Gumastos ng 80 puntos, natira 70. Ang sulfur nasa Blackstone Mountain sa Hilagang Kanluran, 15 kilometro ang layo. Babala, sunod-sunod kang kumuha ng kaalamang masyadong maaga. Tumaas sa 30% ang pagbabago ng oras. Ligtas hanggang 50%, mag-ingat. Ciao, 10 ang kasama mo sa Blackstone Mountain. Ano gagawin natin? Maghanap ng dilaw na bato na susunog at mabaho. Sasama ako. Delikado. Baka may mabangis na hayop sa Blackstone Mountain. At lagi mong sinasabing delikado, mag-isa ka lang palagi. Ngayon, sasama ako sa'yo. CJ. Pero sumunod ka sa akin. Dito ba? Ito ang sulfur. Ano yon? Ito ang Diyos Agila, huwag galitin. Nakita, sinaunang higanting agila, subspecies ng has. Napakadelikado, mapagteritoryo. Atak sa lahat ng pumasok, umalis na tayo. Kunin na tapos umalis, dahan-dahan, huwag guluhin. Tago sa likod ng bato. Magsindi ng sulo, isabog ang sulfur sa apoy. Ang delikado kanina. Tingnan mo, Jizhang. Si Hubao, mga 200 tao. Bumalik na tayo, sasalakayin nila ang lungsod. 200? At yung mga naghahagis ng bato. Hindi kakayanin ng peder natin ang malaking apoy. Bumalis na tayo, sa bundok may mabubuhay pa. Saan tatakbo? Sa bundok, ilang araw lang ang matatanda at bata. Hahabulin tayo ng tribo ng tigre sa bundok, hahanapin at papatayin. May pader tayo, may kanal at sulfur para sa mas malakas na apoy. Ciao, maghukay ng malalim na kanal, punuin ng tubig, hindi para sa tao. Para sa apoy.
Nansiyaw kong dalhin mo ang mga tao ng Limbu Tribe. Para mag-ipon ng lahat ng pwedeng sunugin, tuyong damo, patay na sanga, dagta ng pino. Itambak sa loob ng pader. Hindi para sunugin ang pader, para sa langis na papasok. Tandaan, pag lumilip to, hindi na matanda. Susunod hanggang mamatay. Mag-ingat kayo. Huwag kang mag-alala, sanay ako sa pagsunog ng tao. Chief Man, ipaayos mo sa lahat ng babae at bata na gumawa ng banga sa gabi. Hindi lang perpekto sa makahawak ng langis. Maganda rin ba ng hayop? Kung sakaling lumapit ang apoy, panabihan. Gets. Dalhin mo ang mga bata sa pinakamalayong kubo. Kung masira ang lungsod, dalhin mo sila sa lihim na daan sa kanluran. Hindi ako aalis, sasamahan kita. Siya o yun, kailangan ng mga bata ng gabay. Marunong ka sa bundok, ikaw lang ang makakapagligtas sa kanila. Sunugin ang mga pana. Lagyan ng banga ang mga katapulta. Ibuhos ang langis. Sunugin ang mga pana. Hubao, ako ang kalaban mo. Dalhin mo ang mga kapatid sa lihim na daan, bilis. Mamatay ka na, tigreng gubat. Patayin lahat, walang dapat mabuhay. Babala, babala. Naghahanda ang host na gumamit ng armas na lampas sa panahon. Makikialam sa malawakang labanan. Tumaas ang index ng space-time fluctuation sa 45% kung ipagpapatuloy. Maaring magdulot na hindi inaasahang mga kahihinatnan. Hubaw, tingnan mo ang langit. Galit yan ng Diyos. Kung hindi ka titigil, sa'yo susunod ang kidlat. Huwad na sa lamang ka. Patayin niyo sila. Tigil! Parusa ng Diyos. Tigil! Mangkukulam ng Yushi tribe. Hubao, ginagalit mo ang Diyos ng apoy. Tingnan mo, nagbabala na ang Diyos ng apoy. Kung hindi ka titigil, susunod na apoy, susunugin ang tribo mo, ang mga tao mo, ang kaluluwa mo. Umalis. Hindi ka taga rito. Nawawala ako. Hindi, ika ay tagapagdala. Nakita kita sa panaginip. Ang nagdala ng apoy, bahay at digmaan. Ang pagdating mo ay nagbago ng agos ng kapalaran. Pero kapag umiba ang agos, maraming malulunod. Pero, baka lahat ng malunod ay narapat malunod. Ako ang mangkukulam ng Yushi tribe. Nakita ko ang signal ng apoy, at ang apoy mula sa langit. Pumunta ako para makita
Kung ano ang itsura ng taong nakakatawag ng apoy mula sa langit, ito para sa'yo. Makakatulong to kapag nawawala ka, para makita mo ang tamang daan. Hindi muna babalik ang Menghu tribe. Pero hindi sila susuko. Sana maging mabuti ka o tagapagdala. Nadiskubre ang bato ng kapalaran, hindi kilalang material. Ang pag-aaral ay naglalaman ng mahinang radioactive na elemento. Maaaring makaapekto sa brainwaves, magdulot ng mga pangarap na hula. Babala, ang bagay na ito ay maaaring mapabilis. Ang pagkakataon ng host sa kasalukuyang panahon. Ano ang ibig sabihin nito? Ang matagalang pagkakalantad sa bagay na ito ay maaaring magdulot sa kaluluwa ng host na magkaroon ng hindi na mababagong koneksyon sa kasalukuyang panahon. At magpahirap sa pagbabalik sa orihinal na panahon. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nasaan ang mga bata? Ligtas silang lahat nakalabas sa lihim na daanan. Kakabalik lang nila. Totoo ba ang sinabi ng mangkukulam? Hindi ka talaga taga rito. Galing ako sa napakalayong hinaharap. Babalik ka ba? Nabasag ang buto, hindi na maayos, hindi na mayaangat ang kamay. Kung sira na, may kanan pa naman akong kamay. Nandito ka para pagtawanan ako? Nandito ako para bisitahin ng kasamahan. Ang banggang iyon ang nagligtas sa buhay ko. Sakali lang, kung hindi dahil sa hayop na si Hubao, na pumatay sa aking kapatid, hindi kita pakikialaman. Babawiin ng tribo ng tigre ang dugong inutang nila. Paano? Maami sila. Ano ang meron tayo? Isang sira-sirang peder. Ilang lata na mabahong langis. Alam mo ba kung ano ang napanaginipan ko? Napanaginipan kong pinugutan ni Hubao ang ulo mo at isinuksok sa sibat. Napanaginipan kong pinapatay isa-isa ang mga tao ko. Napanaginipan ko si Xiao Yun. Kaya kailangan nating lumakas. Paano? Sa pagtatanim at paggawa ng bahay? Sasapat ba iyon laban sa batong palakol? Gamitin ito. Bato? Marami tayong bato. Ito ay hindi ordinaryong bato. Ito ay tinatawag na iron ore. Maaaring matunaw upang makagawa ng metal na mas matigas at mas matalas kaysa tanso. Mas mabigat kaysa bato. Paano ito matutunaw? Kailangan ng matinding init, mas mataas kaysa sa pagtunaw ng tanso. Nadetect ang intensyon ng host na magturo ng iron smelting. Babala, ang teknolohiyang ito ay lampas sa kasalukuyang antas ng sibilisasyon nang hindi bababa sa 1,000 taon kung ipipilit ang pagtuturo. Ang Space-Time Fluctuation Index ay lalampas sa 50% safety threshold at maaaring magdulot ng hindi inaasahang space-time disturbance. Ano ang mangyayari sa disturbance? Hindi sigurado. Maaaring magdulot ng bahagyang lokal na klima anomaly, mutasyon ng hayop at halaman. Maaaring magdulot ng malubhang timeline split. Ang host ay mananatili ng permanente sa kasalukuyang panahon. O ang sibilisasyon ng kasalukuyang panahon ay magpapakamatay dahil sa teknolohikal na pagsabog. Kailangan kita ng tulong. Tipunin ang mga kayang kumilos. Pumunta sa Blackstone Mountain at magdala ng mga bato, mas marami, mas mabuti. Sigurado ka bang magtatagumpay? Hindi, pero kung susubukan, baka mabuhay. Kung hindi, tiyak na mamamatay. Guru Zhang, ang tigas ng batong ito, hindi mabasag kahit paluin. Yan ang gusto ko, matigas. Guru Zhang. Ito ay tinatawag na apatite, napakagandang pataba. Makakatulong ito sa paglago ng mga pananim. Zhang Gairen. Ito si Yan Wu, ang mangkukulam ng tribo sa hilaga ng bundok. Sinabi niya, gusto kanyang makita.
Ikaw ba ang nagdala ng apoy at bahay? Ang bato ng kapalaran. Ibinigay sa iyo ni Yu ang napakahalagang bagay na ito. Sinabi ba niya sa iyo na ang batong ito ay magpapakita sa iyo ng mga bagay na hindi mo dapat makita? Anong ibig mong sabihin? 3 araw na ang nakalipas, nanaginip ako na natunaw ang mga glacier sa hilaga. Itim na dugo ang sumirit mula sa ilalim ng lupa. Pumula ang langit. Nanaginip ako ng isang dayuhan, may hawak na kusilyong parang apoy. Pinuputol ang lig ng isang malaking agila. Ngayon, nahuli ng aking tribo ang agilang ito. Dapat sana'y mabuhay pa ito ng 30 taon. At ang humuli nito ay nagsabi, nakita kanyang nagpapalibot-libot sa Blackstone Mountain. Dayuhan, naghahanap ka ba ng bakal? Hindi mo dapat galawin ang bakal. Iyon ay dugo ng kalikasan, buto ng Diyos ng bundok. 30 taon na ang nakalipas, ang guro ng aking guro, sa yungib ng yelo sa hilaga ng bundok. Nakahukay ng isang batong maitim at pula. Inainitan niya ito ng apoy sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Sa wakas, nakakuha siya ng kaunting pulang tubig. Nang lumamig ang tubig na iyon, mas matigas pa kaysa sa pinakamatigas na buto. Ginawa niya itong kusilyo. Umuputol ng bato na paang kahoy. Pero 3 araw lang siyang nabuhay. Sa 4 gabi, nabaliw siya. Ginamit niya ang kusilyong iyon upang patayin ang lahat ng mandirigma ng tribo. Pagkatapos, hinati niya ang kanyang sariling tiyan. Ang bakal ay sumpa. Sinumang humawak dito ay mamamatay. Ang batong ibinigay sa iyo ni Yu ay makakapagpakita sa iyo ng hinaharap. Ngunit ang hinaharap ay maaring hindi mo gustong makita. Zhang Bairen, itutuloy mo pa ba ang pagpapanday ng bakal? Nasa itaas ang Diyos ng bundok, nasa ibaba ang ina ng lupa. Kinukuha natin ang buto ng lupa upang protektahan ang ating tribo, hindi para kumatay. Kung may parusang darating, ako ang mag-isa ang mananagot. Sindihan ang apoy. Matulog ka muna. Dito na ang lahat. Tigilan ang hangin, handa ng buksan ang pugon. Ang index ng pagbabago ng espasyo-oras ay lumampas sa 50%. Kasalukuyang halaga, 62%. Babala-babala na adetect ang abnormal na pagkagulo sa daloy ng oras. Bumababa ang katatagan ng lokal na espasyo-oras.
Nakita mo ba? Ito ang dala ng bakal sa hinaharap, hindi pagprotekta kundi pagkawasa. Kailangan ng oras at etika ang pag-unlad ng sibilisasyon. Kailangan ng sistema upang kontrolin ang kapangyarihan. Pinipilit mo ang pag-unlad. Magbubunga lang ito ng masama. Kung hindi ako magpapanday ng bakal, papatayin ang lahat ng tribo ko. Hayaan mo silang mamatay, natural na pagpili. Lumusog ang sibilisasyon, ang pilit mong pakikialam. Parang pagbibigay na matapang na alak sa sanggol, mababaliw at mamamatay siya. Ang ipinakita sa iyo ng bato ng kapalan ay isa lang sa mga posibilidad. Ang hinaharap ay parang ilog, may maraming sanga, ang bakal ay pwedeng pumatay. Pwede ring magligtas ng buhay. Depende kung paano mo gagamitin. Matatag ang index ng pagbabago ng espasyo-oras sa 65%. Nawala na ang lokal na abnormalidad. Kung ipagpatuloy ang teknolohiya ng pagpapanday ng bakal, tataas pa ang index. Hanggang umabot sa critical point na 70%, posibleng magdulot ng pagbagsak ng espasyo-oras. Kanina puro puti ang mata mo, parang patay. Magpapabilis ang pagpapanday ng bakal sa sibilisasyon. Pwede ring magwasak ng sibilisasyon. Huwag magpanday ng bakal. Baka hindi makalampas ang tribo ng Chaoyang sa susunod na taglamig. Guruzhang, nagtagumpay tayo. Mas matigas itong bakal kaysa tanso. Ilan kaya ang magagawang patalim? Nagawa na ang bakal. Mas matigas kaysa tanso, mas matibay kaysa bato, pwedeng gawing mas magandang kasangkapan. Mas magandang sandata. Pero nagpasya ako. Hindi ipopost ang teknolohiya ng pagpapanday ng bakal. Bakit, kapag may bakal na patalim at sibat na, makakaganti na tayo? Lipulin ang tribo na malaking tigre. Tapos ano? Gagamitin ang bakal na patalim para gawin ang pagkain ng ibang tribo. Gagamitin ang bakal na sibat para sakupin ang mas malalayong tao. Maganda ang bakal, pero kapag napunta sa maling tao, magiging kalamidad. Gusto mo bang mabuhay ang mga anak natin? Sa mundo na laging may gulo at patayan, gagamitin ko ang bakal. Pero sa tatlong bagay lang. Una, paggawa ng mga kagamitan sa pagsasaka. Magbungkal ng mas maraming bukid para mabusog ang lahat. Pangalawa, paggawa ng mga kagamitan sa medisina para makapagligtas ng maraming buhay. Pangatlo, paggawa ng mga kagamitan sa depensa, protektahan ang tahanan, gawin lang ang sandata. Hanggang sa sapat para sa depensa at bawat kagamitang bakal. Dapat nakalista kung sino ang gumagamit at para saan dapat itala. Sumasang-ayon ako. Kakakumbina lang natin, hindi pa matatag ang loob ng mga tao. Kapag may mga kagamitang bakal, hindi maiwasang may magkakaroon ng kasakiman. Nakita na ng tribo namin ng lira ang napakaraming trahedya, para lang sa isang magandang bato. Pinatay ang buong pamilya. Masyadong matalas ang bakal, madaling masaktan ang sarili. Gamitin mo ayon sa sinabi ni Guruzhang. Mabuti, mabuti. Pero kailangan gumawa ng maaming kagamitang panangga. Tiyak na babalik ang hayop na si Hubao. Babalik siya at sa susunod, baka hindi lang siya ang mag-isa. Sumali si Manzong sa tribo ng Ice Plains sila. Baka may bakal na sila. Kaya kailangan nating magmadali. Bago dumating ang kaaway, kailangan nating magtayo ng tunay na pader. Bigyan ng armas ang bawat isa, hindi kailangang bakal. Ang Yuchao clan. Simula ngayon, ikaw ang bahala sa pagtatayo ng bagong pader. Gusto kong 2 zang ang taas, 1 zang ang kapal, at bakal ang pintuan. 2 zhang? Gaano karaming bato ang kakailanganin? Gumamit ng compacted earth. Ituturo ko sa iyo. Punong lobo, ikaw ang bahala sa pagsasanay. Lahat ng kayang humawak ng armas, babae man o lalaki. Turuan silang magformasyon gamit ang sibat at magpaputok ng sabay-sabay gamit ang crossbow. Akin na yan. 2 punong tribo, mangyaring makipag-ugnayan sa lahat ng kayang makontak na tribo. Sabihin sa laban ng ayos ang Israel. Malugod naming tinatanggap ang mga gustong sumali. Para sa mga ayaw, huwag na lang sana maging kaaway. Sage. Ang kinabukasan na sinabi mo kanina. Talagang nakakatakot ba? Nakakatakot. Pero yun ay kung aabusuhin natin ang kapangyarihan. Kung gagamitin natin ang kapangyarihan para protektahan, para magtayo. Baka may ibang klase ng kinabukasan. Sabi ng manggagamot. Buntis ako.
Gaano nakatagal? 2 buwan. Na-detect ang direct ang lahi. Na-generate ang answer point ng oras. 40% ang koneksyon. Babala, kapag lumampas sa 50%. Bababa sa 30%, pababa ang sansang makabalik sa orihinal na panahon. Proprotektahan ko kayo. Tiyak. Sinabi mong may tribo sa timog na kayang gumawa ng bagay mula sa wala. Kayang gumawa ng pader na hindi natutunawan ng apoy at kayang magpandi ng bakal. Totoo yan. Nakita ko mismo ang pagtunaw niya ng bakal. 10 taon kaming nagpanday. Ganito lang ang nagawa namin. Ilang araw lang nagawa niya. May masamang mahika siya. Siguradong sinumpa ng Diyos ng bundok. Emi, Diyos ng bundok. Ang paniniwala ko lang ay ang nasa kamay kong patalim. Dalhin mo ako. Gusto kong makita ang Diyos na ito. Nangako kayong tutulong kayong maghiganti. Hindi para magiganti para sa iyo. Kukunin ko ang sa akin, ang kanyang pamamaan sa pagpapanday. Lahat ng kanyang mga lihim. Kapag nalaman kong niloloko mo ako, Mamamatay ka, mas masahol pa sa daga sa yelong kuweba. Nagawa na ang bakal, ngunit naging dobleng talim, bagong buhay ay sumisibol sa tiyan. Bagong digmaan ay nagtitipon sa hilaga. Inilinis hang Byron ang pagpipigil. Ngunit ang kaaway ay hindi, ang banggaan ng yelo at apoy, ay magpapasiklaban sa buong kaparangan. At ang sanggol sa tiyan ni Manchaoyun, magiging pag-asa, o mas malaking responsibilidad. Kalembang, kaaway. Kalahati pa lang ang pader, maraming butas. Kaya ko pa, kahit isang braso lang, makakapatay pa rin ako ng ilan. Di umaabot sa 150 ang mga tao natin. Labanan ng diretso ay kamatayan. babala, Space-Time Fluctuation Index 65%, exchange for black powder. Mataas ang posibilidad na magdulot ng space-time collapse. Hindi inirekomenda. Hindi pwedeng lumaban ng diretsyo. Umalis tayo. Umalis? Saan tayo pupunta? Ang pader na ito, ang bahay, ang bukid, gaano kahirap ang pinaghirapan natin. Buhay ang tao. Para makapagtayo ulit. Patay ang tao. Wala na ang lahat. Umalis tayo sa Blackstone Mountain, matarik ang lugar, madaling ipagtanggol, mahirap atakihin. Maraming kuweba para magtago, malapit sa pugad ng agila. Takot lumapit ang kaaway. Paano ang pagkain? Malapit na ang taglaming. Dalhin lahat ng naimbak na pagkain, ang trigo sa bukid. Wasakin. Hindi pwedeng iwan sa kaaway. Chow, ikaw ang mag-utos na gumawa ng mga susunod. Para sa pagkain at sugatan. Lang Xiao Kong. Ikaw ang mag-organisa ng lahat ng kayang lumaban. Maglagay ng mga patibong sa ruta ng pag-alis para mahuli ang kaaway. Luming. Magpadala ka ng mga bihasa sa lugar para magmanman sa Blackstone Mountain. Hanapin ang pinakaligtas na kuweba, Chieftain, ikaw ang mangumbinsi sa tribo. Sabihin mo sa kanila, hindi pagtakas ang pag-alis. Para mabuhay at lumaban ulit. Talagang aalis tayo. Hindi ka pwedeng manatili dito at masakalan. Hindi iyon ang tinatanong ko, ang tanong ko. Pagkatapos umalis, ano? Magtatago lang ba tayo ng matagal? Hindi. Magtatayo tayo ng bagong base sa Blackstone Mountain. Hintayin natin mag-relax ang kalaban bago tayo sumalakay. Gusto kong ipanganak ang anak ko. Sa isang ligtas na lugar. Ang ipinapakita sa iyo ng Stone of Fate ay ang pinakamalamang na mangyari sa hinaharap. Pero pwedeng baguhin ang hinaharap sa determinasyon, sa sakripisyo. Paano mababago?
Kumain ka. Kailangan mo ng lakas. Ganito rin ako nung ipinanganak ng asawa ko, ang panganay namin. Nanginginig ang kamay ko sa takot. Pero sa totoo lang, mas matatag ang mga babae kaysa sa inaakala natin. Makalipas lang ng 3 araw ng manganak ang asawa ko. Nakapamamaril na siya. Lalaki. Ligtas naman silang mag-ina. Kamukha mo. Bigyan mo siya ng pangalan. Ikaw ang magbigay. Ikaw ang ama niya. Keming. Ang ibig sabihin, pagbubukas ng liwanag. Keming. Magandang pangalan. Tingnan mo, Zhangxi. Si Jiang Beren mula sa Sunrise Tribe. Inaanyayahan ka ng aming pinuno na si Shuang para mag-usap. Ano ang pag-usapan? Pakikipagtulungan. Sabi ng aming pinuno, gusto niya ang iyong teknolohiya sa paggawa ng bakal. Kapalit nito, maaari niyang patawarin ang inyong mga babae at bata. Ang mga mandirigma lang ang papatayin. Katarantaduhan. Kung gusto ninyong lumaban, lumaban tayo. Sino ang takot sa inyo? Sabi rin ng aming pinuno, alam niyang hindi ka taga-mundo na ito. Nakilala niya ang isa pang descendant. Dumating 30 taon na ang nakalilipas. Patay na siya. Nagiwan siya ng isang libro. Maraming kakaibang bagay ang nakadrawing doon, sabi ng aming pinuno. Kung ibabahagi mo ang iyong kaalaman, ibabahagi rin niya ang librong iyon. Paano ko malalaman kung totoo ang sinasabi mo? Ito ang balat ng librong iyon. Nasa kamay ng pinuno ang libro. Pag-isipan mo. Bigyan mo ako ng sagot bago sumikat ang araw bukas. Kung hindi, gigibayin namin ang lugar na ito. Anong kleseng bato ito? Napakagaan at napakakinis. May disenyo. Parang mga letra, pero hindi ko kilala. Talagang galing ka sa lugar na may ganitong bagay? Galing ako sa mundong napakalayo sa hinaharap. Hindi gumagamit ng kutsilyong bato ang mga tao doon. Mas matalas na metal ang gamit nila. Hindi na kailangang maglakad. May sasakyan. Hindi na kailangang magsindi ng apoy. May ilaw na agad kapag pinindot ang switch. Pero hindi na ako makakabalik. Ang piraso na yon ang nagpapatunay na may isa pang tao ang dumating at nag-iwan ng bakas. Gusto ni Shuang ipagpalit ang aklat sa teknolohiya ng paggawa ng bakal. Maaaring may mas marami pang kaalaman sa aklat na lampas sa panahon natin. Maaari itong magdala ng biyaya o sakuna. Kung makukuha niya ang teknolohiya ng paggawa ng bakal, makakagawa siya ng mas maraming kagamitang bakal. At sasalakay sa ibang tribo. Tama, kaya hindi dapat ipagpalit. Ano ang gagawin natin? Hindi natin sila kayang talunin at wala naman tayong matatakbuhan. Hindi natin ipagpapalit ang teknolohiya ng paggawa ng bakal. Iba ang ipagpapalit natin. Kapayapaan ang ipagpapalit natin. Masyadong mapanganib. Pwede kang mamatay. Ngunit lahat ay pwedeng mabuhay. Sigurado ka bang papayag ang babaeng iyon? Hindi ako sigurado. Ngunit ito na lamang ang ating pagkakataon. Guru Zhang, sasama ako sa iyo. Ikaw ang manatili rito. Kung ako ay mabigo, ikaw ang magpapatuloy sa paggabay sa lahat upang mabuhay. Kung hindi ako makabalik bukas, o kung makabalik ako at may nakikitang usok ng apoy, huwag kang mag-atubili, dalhin mo ang lahat. Pababa sa hagdanan sa bangin sa likuran, patungo sa timog. Hanapin ang tribo ng Feathered Serpent. Maaaring iyon ang huling kanlungan. Ingat. Ipakita mo sa akin ang tamang landas. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi pagwasak, kundi paglikha. Hindi pananakop, kundi pagtangga. Mas bata ka pala kaysa sa inaakala ko. Dinala ko na ang bagay. Narito ang kumpletong resipe para sa paggawa ng bakal. Kasama ang kung paano magtayo ng pugon, magpahangin at magpatigas ng tubig. Mabuti. Ang aklat? Hindi ko kailangan ng aklat. Ano ang gusto mo? Gusto kong umatras ka at mangako na hindi mo sasalakayin ng tribo ng Morning Sun at ang mga kaalyado nito. Panaginip mo yan. Papatayin ko kayong lahat. Bakit ko gagawin yon? Dahil sa resep na ito. Kapag nakuha ko ang resep, pwede kitang patayin at saka umatras. Dahil dito, ang laman ng bagay na ito. Kapag sumabog, pwedeng kumatay ng lahat ng nasa loob ng 10 hakbang. May 10 akong ganito, nakakalat sa palibot ng kampo. Kapag nagbigay ako ng senyas, sabay-sabay silang sasabog. Subukan mo,
Tingnan natin kung mas mabilis ang pagsabog mo. O mas mabilis ang aking mga pana. Hindi ko ito sasabog. Dahil ang pagpunta ko rito ay hindi para magsama-sama tayong mamatay. Para bigyan ka ng mas magandang pagpipilian. Nakita mo na ito. Alam mo, galing ito sa isang mundo na higit pa sa iniisip mo. Pero alam mo ba ang mga tao sa mundong iyon? Sa simula, tulad din natin, nakatira sa kuweba, gumagamit ng kutsilyong bato. Nagpapatayan para lang sa pagkain. Pero natuto silang magtulungan. Nagkaisa ang iba't ibang tribo, naging mas malaking tribo. Tapos nagtayo ng lungsod, bansa at sibilisasyon. Gumamit sila ng bakal. Hindi para pumatay, kundi para gumawa ng bakod. Ang gusto mo ba talaga ay pumatay? O gusto mong hindi magutom at hindi mamatay sa lamig ang tribo mo sa taglamig? May paraan ako para doblehin ang ani. May paraan para gumawa ng bahay na mainit-init kahit taglamig. May paraan para gumamot at magligtas ng buhay. Matuturuan kita ng lahat ng ito. Hindi lang ikaw, kundi lahat ng tribo. May bakal sa hilaga, asin sa timog, matabang lupa sa silangan. At halamang gamot sa kanluran. Bakit kailangan nating mag-agawan? Bakit hindi na lang tayo magpalitan? Bakit hindi tayo magsama-sama mabuhay ng mas mabuti? Paano kita paniniwalaan? Tanungin mo siya. Itinuro ko ba sa tribo ng Agila kung paano magtindat ng apoy? Magtanim at magtayo ng bahay? Pinatawad ko ba siya? Binigyan ko ba siya ng bagong pag-asa? Sige, atras ako. Pero may 2 kondisyon. Ano yun? Una, turuan mo ang mga tao kung magpanday ng bakal. Hanggang sa matuto talaga sila. Pwede. Pangalawa, pakasalan mo ang kapatid kong babae. Ang kapatid kong si Tsue, 16 anyos na siya. Siya ang pinakamahusay na manggagamot sa tribo. Kapag pinakasalan mo siya, magiging pamilya na tayo. Sa pangako ng pamilya, ako lang ang naniniwala. May asawa na ako. E di mag-asawa ka ulit. O kaya, palitan ko ang kondisyon. Patayin mo ang kasalukuyang asawa mo. Ate, huwag mo siyang pahirapan. Ikaw pala ang tagapagligtas. Hindi ako katulad ng ate ko. Ayokong matutong pumatay. Gusto kong matutong magligtas ng buhay. Ituturo mo ba sa akin? Matuturuan ko siya ng medisina. Ituturo ko sa kanya ang lahat ng kaalaman para magligtas ng sarili at ng iba. Pero ang pag-aasawa, hindi pwede. May mahal na ako. Hindi na ako pwedeng magpakasal sa iba. Tama na, Ed. Nakuha na natin ang paraan ng pagpapanday at makakatulong pa tayo. At mapoprotektahan pa natin ang ating tribo. Bakit kailangang pilitin siya? Sige, hindi kita pipilitin na magpakasal. Pero mananatili ka sa Blackstone Mountain ng 3 buwan. Turuan mo ang aking mga tao ng pagpapanday at medisina. Pagkatapos ng 3 buwan, Tayo ay magiging magkapanalig magpakailanman. Kasunduan. Bawiin ang mga sundalo. narito ang mga halamang gamot para sa frostbite. Para sa iyong asawa. Kakapanganak lang niya, kailangan niya ng init. Salamat. Magkita tayo pagkatapos ng 3 buwan. Mag-aaral ako ng mabuti. Temporal Fluctuation Index, 68%. Connection to current timeline, 55%. Babala, connection exceeds 50%. Returning to original era. Success rate has dropped to 25%. Gusto mong bumalik, di ba? Nandoon ang aking mga magulang, mga kaibigan, at lahat ng pamilyar sa akin. Kung gayon, bumalik ka na. Kami ni Kiming ay magiging maayos. Pero nangako akong protektahan kayo. At saka, napakarami na ang nabago ko. Kung aalis ako, baka magambala ang lahat.
Tagapaghatid, oras na. Ibalik mo na sa akin ang bato ng kapalaran. Napakarami mong nakita dahil sa batong iyan. Ang iyong kaluluwa ay napakalalim nang nakatali sa panahong ito. Kung ipagkapatuloy mong hawakan ito, magpakailanman kang maipit dito, ibalik mo. May pagkakataon ka pang pumili. Kung ito ay iyong itatago sa loob ng 3 buwan, magiging ganak kang tao ng panahong ito. Mabuti. Ngayon, ang iyong kapalaran ay nasa iyong sariling mga kamay. Malii, mabubuhay ka ng napakahaba. Makikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang labanan ng yelo at apoy, ang pagsilang ng bagong buhay, ang pagtatatag ng bagong alyansa. Ngunit ang panghuli pagpili ay hindi pa nagagawa. Ang manatili ay nangangahulugang talikuran ang lahat ng moderno. Ang umalis ay nangangahulugang iwanan ang mga pagkakatali sa panahong ito. At ang kapalaran ay hindi nagbibigay ng perpektong sagot. Ang karakter na ito ay apoy. Parang hugis na nag-alab na apoy. Ito naman ay bukid. Parang hati-hating lupa. Apoy. Natitirang oras para sa panghuling pagpili, 7 araw, 0 oras, 0 minuto. Ang halaga ng pag-oscillation ng oras-espasyo ay 68% at bumaba sa 22%. Mababa ang tsansa ng tagumpay pero may pagkakataon pa rin. Naiisip mo na naman ang pag-uwi. Kagabi, napanaginipan kong umalis ka, pumunta sa isang malayong lugar. May mga lumilipad na bakal na ibon doon at mga ilaw na mas maliwanag pa kaysa sa araw. Masaya ka roon. Napanaginipan mo. Pagkagising ko, hindi ako nalungkot, sa halip ay naisip ko. Kung talagang mas mabuti ka roon, dapat kang bumalik. Magiging maayos kami ni Kiming, aalagaan kami ng pugad. Purehan kami lang ako. Magkakampi na ngayon sina Shuang at Sul. Huwag kang mag-alala. Tumigil ka na. May sakit. Umiubo ng itim na dugo. Marami nang namatay. Pat si ate. Kalmahan mo, dahan-dahan lang magsalita. 10 araw na ang nakalipas, may mga tao sa tribo na nagsimulang magkaroon ng lagnat at ubo. Una, akala namin sipon lang, uminom ng halamang gamot, pero hindi gumana. Nang maglaon, ang plemang inuubo ay may halong dugo, itim na dugo. Pumayat ng pumayat ang mga tao, naninilaw ang balat at sa huli. Parang natutunaw ang mga internal organ, isinusuka mula sa bibig. Mahigit 30 na ang namatay, at 3 araw na ang nakalipas nang magkasakit si ate. Kaninang umaga nagsimula siyang umubo ng dugo, sinabi ng manggagamot na wala ng pag-asa. Ngunit naalala ko ang sinabi mo, nagaling ka sa malayong hinaharap. Marami kang alam na sakit, pakiusap, iligtas mo siya. Mabilis na hinanap sa isipan ang mga posibleng sakit. Hemorrhagic fever, anthrax, o kaya. Ang mga may sakit, nakatira ba silang lahat malapit sa pugon ng pagpapanday? Paano mo nalaman? Ang unang nagkasakit ay ang mga nasa pugon ng pagpapanday, mga manggagawa at kanilang pamilya. Ipatawag ang lahat ng may alam sa medisina, dalhin ang mga first aid kit. Lisanin agad patungong tribo ng yelo. Baka ilang araw akong mawala. Ikaw, Sige, mas mahalaga ang pagliligtas ng buhay. Narito ka na. Pasensya na sa ganitong itsura ang nakita mo. mataas na lagnat, ubo na may itim na dugo, may sugat ang balat, namumula ang konjunktiba ng mata. Nasaan ang pugon ng pagpapanday?
Pagkalason sa mabibigat na metal, tingga, arseniko. Baka meron pang asoj. Ang batong panday may mga mineral na naglalaman ng lason. Sa mataas na temperatura, ang lason ay nagiging usok na nalalanghap ng mga tao. O kumakalat sa tubig at lupa. Kapag naipon ang lason sa lupa hanggang sa isang tiyak na antas, magkakalason. Na-detect ang byproduct ng pag-unlad ng sibilisasyon, polusyong pang-industriya, simula, babala. Kung hindi mapipigilan ang pagkalat, maaaring bumagsak ang ekosistema sa lugar na ito. Mabilis na bumababa ang populasyon. Mungkahi, agad na itigil ang pinagmumulan ng polusyon. Hindi dapat tumigil ang paggamot sa mga pasyente. Ang bakal ang siyang magpapabuhay sa atin. Kapital. Kung magpapatuloy kayo sa pagpapanday, malalanta ang inyong tribo. Kung wala ang bakal. Kung wala ang bakal, papatayin din tayo ng ibang tribo. Kailangan ng modernong gamot sa paggamot at hindi niya kayang gawin iyon. Maaari lamang niyang subukan ang mga tradisyonal na pamamaraan, ngunit limitado ang bisa. Nang gabing iyon, namatay ang 3 pangkatao, kabilang ang isang bata. Naalala niya ang pangitain, ang maitim na tinunaw na bakal na lumulunod sa lupa. Masyadong maaga ang pagdating ng teknolohiya sa pagpapanday. Parang binigyan na matalas na kusilyo ang isang sanggol. Sa kalaunan, masasaktan niya ang kanyang sarili. Ngunit paano mababawi ang teknolohiyang kumalat na? Huling pagpipilian, countdown, 4 na araw at 12 oras. Paalala, ang pagpili ng host ay makakaapekto sa landas ng sibilisasyon sa kasalukuyang panahon. Kung mananatili ako, maliligtas ko ba sila? Batay sa kasalukuyang kaalaman ng host, ang tagumpay sa paglunas ay mas mababa sa 30%. Ngunit kung pipiliin ng host na manatili, Maaring subukan na mag-imbento ng alternatibong paraan ng paggawa ng bakal. halimbawa, pagpapabuti ng proseso ng pagpapanday, pagdaragdag na hakbang sa paglilinis. Ataas ang tsansa ng tagumpay habang lumilipas ang oras. Kung aalis ako, Kapag umalis ang host, maghihibernate ang sistema, isasara ang bodega. Ang sibilisasyon sa kasalukuyang panahon ay susunod sa natural na landas nito. Hula, ang pagkalason sa mabibigat na metal ay magbabawas ng populasyon ng 60%. Ang teknolohiya sa pagpapanday ay mawawala o limitado dahil sa takot. Tataas ang panganib ng digmaan. Ngunit babagal ang pangkalahatang pag-unlad ng sibilisasyon. Maaring maiwasan ang mapaminsalang resulta ng maagang pagsabog ng teknolohiya. Ang pag-alis ay tila magpapahintulo sa sibilisasyon na umunlad ng normal. Ngunit ang kapalit nito ay ang kamatayan sa harapan. Guro Zhang. maliban kung gamitin yon, Isang prototype ng pang-universal na antidote, minarkahan ng sistema bilang sample ng panggagamot mula sa mataas na sibilisasyon para lamang sa mga emehensya. Hindi alam ang side effects. Kailangan ng 120 puntos na natitirang kontribusyon para ma-redeem. At pagkatapos gamitin, maaaring maaga itong magsara ng sistema. Guro Zhang, ito. huwag kang gagalaw. Gumagana na ang gamot. Buhay pa ako. Babala, nagamit na ang bagay mula sa mataas na sibilisasyon. Mabilis na tumaas ang indeks ng pag-uga ng espasyo-oras. Kasalukuyang halaga, 85%. Mabilis na naubos ang enerhiya ng sistema. Narito na ang kapalit. Ginilit isang bayren na manatiling gising. Suriin ang ibang pasyente. Isa lang ang antidote. Hindi lahat maliligtas, ngunit ang paggaling ni Shuang ay nagbigay ng pag-asa sa iba. Gabi-gabing gumawa ng plano si Sang Bayren. Una, itigil agad ang lahat ng paggawa ng bakal. Gibain ang mga pugon. Pangalawa, ilipat ang lahat ng pasyente sa malinis na kampo sa itaas ng hangin. Ihiwalay sa kontaminadong lugar. Pangatlo, maghanap ng alternatibong mineral. Alam niya kung saan may relatibong purong iron ore. Ngunit mahirap minahin. Pang-apat, pagandahin ang proseso ng pagpapanday. Taasan ng taas ng siminya. Ilayo ang usok sa tirahang lugar. Dagdagan ng limestone at iba pang flutes para bawasan ang paglabas na nakakapinsalang impurities. Abala hanggang madaling araw, bahagya lamang natapos ang mga emergency na gawain. Lumabas siya sa tolda. Nakita niya ang pagbubukang liwayway sa silangan. 4 na aw na lang ang natitira. Guro Zhang, hindi ko malilimutan ang iyong pagliligtas sa buhay. Alagaan mo ng mabuti ang iyong ate at tribo. Tandaan, ang bakal ay kasangkapan. Hindi Diyos. Magagamit para sa kabutihan, magdudulot ng kapahamakan kung mali ang paggamit. Ang pagpili na manatili ay nangangahulugang pagtalikod sa lahat ng moderno. Sa mundo ng mga magulang at kaibigan. Ngunit may pagpapatuloy ko ang pagbabantay kay Mang Xiaoyun at Kiming. At patuloy na gabayan ang sibilisasyong ito na nagsisimula pa lamang. Ang pag-alis ay nangangahulugang pagbabay sa pagdabigo at loob sa mundo na may internet, aircon at food delivery. Ngunit mawawala ako ng tulad kay Mang Xiaoyun at ang aking anak. At maaaring hindi ko malalaman ang mangyayari sa panahong ito.
Mawawasak kaya ang Shaolin Tribe? Mawawasak kaya ang alyansa? Ligtas kaya si Kiming hanggang sa paglaki? Nakabalik ka na. Kumusta na ang Icefield Tribe? Nailigtas si Shuang. Ngunit marami ang namatay. Pinatigil ko ang kanilang mga pugon sa pagpapanday. Tama ang ginawa mo. Ikaw, nagdesisyon ka na ba? Ako ay nagmula sa isang lugar na tinatawag na Earth. Doon, ako ay isang ordinaryong tao hanggang sa isang araw. Ako ay napili ng isang sistema at dinala sa mundong ito. Binigyan ako ng sistema ng mga gawain at binigyan din ako ng mga gantimpala. Pinatibay nito ako at ipinaunawa sa akin ang aking misyon. Kaya, maaari ka talagang umalis anumang oras. Bumalik sa pinanggalingan mo. Dati pwede, ngayon napakababa ng tsansa. At 2 araw na lang ang natitira. Kung alis ka, babalik ka pa ba? Kapag umalis na ako, hindi na ako makakabalik pa. Guru Zhang, hindi ka pwedeng umalis, hindi pa tapos ang peder ng lungsod. Kalahati pa lang ang natutunan ng mga bata sa paaralan. Hindi pa nakakarating sa kanluran ang kanal sa Bukirin, kailangan ka namin. Gusto mo bang umalis? Sa tingin ko ang mga magulang ko, ako lang ang anak nilang lalaki. Bigla na lang akong nawala. Baka. Habang nasa wala. Wala kaming karapatang magpasya para sa'yo. Ikaw ang tagapagligtas ng tribo ng Chaoyang, kapatid namin. Anuman ang piliin mo, igagalang namin. Tumayo kayo, pag-isipan ko muna. Anak, umuwi ka ng maaga. Si Kiming at ako ay naghihintay sa'yo. Mahirap pumili, di ba? 60 taon na akong nabubuhay, nakakita na ako ng 3 tagapagpahayag. Ang unang isa, isang araw pa lang ay nabaliw, tumalon sa bangin at namatay. Ang pangalawa, Iyong nauna sa'yo, nag-iwan ng isang libro. pero namatay ng mag-isa, hanggang sa huli ay paulit-ulit na nagsasabing, umuwi. Ikaw ang pangatlo at ang tanging isa. Na nag-ugat sa panahong ito, nagkaroon ng asawa. Nagkaroon ng tribong handang lumuhod para sa'yo. Gusto mong himukin ako manatili? Hindi. Gusto kong sabihin sa'yo, anuman ang piliin mo, magsisisi ka. Kung mananatili ka, mamimiss mo ang mga magulang mo. Sa bawat gabi, pagdududahan mo ang desisyon mo. Kung alis ka, mamimiss mo ang asawa at anak mo. Pahihirapan ka ng pagsisisi sa buong buhay mo. Pero ganito ang buhay. Walang perpektong pagpipilian. Pagkatapos pumili, kailangan mong magsikap. Sikapin mong gawing tama. Ito ang nakita ko sa mga bagay na naiwan ng pangalawang tagapagpahayag. May nakaukit na sulat mula sa mundo ninyo. Di ko maintindihan. Pero sa tingin ko, dapat itong ibigay sa'yo. Bukas ng gabi, kapag bilog na ang buwan, kung magpapasya kang manatili, pumunta sa tutong ng bundok, hanapin mo ako. Kung magkapasya kang umalis kang tahimik. Huwag kang magpaalam, masyadong mabigat yon. Huling araw na ito, gawin mo na lang tulad ng dati. Tandaan mo, ito ang prinsipyo ng arko, nakakapagdala ng mas mabigat na timbang. Heto, kumain ka pa ng lugaw. Mas pagod ka ngayon kaysa dati, magpahinga ka muna. Xiao Kong, pakatin mo pa ang hawak sa kutsilyo kahit isang braso lang. Putulin mo ang takot. Magiging bilog ang buwan ngayong gabi. Kwentuhan mo ako, kwento tungkol sa pagkabata mo. Noong 16 na anyos ako, nahuli ako ng tribo ng lobong gubat. Paano ako iniligtas ng ama ko? Noon, naisip ko, ang tahanan ay kung saan ako nakakatulog ng mahimbing. Ang tahanan ay hindi lugar o panahon, kundi ang taong nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ito ang lupang nangangailangan sa akin. Ito ang mga matang umaasa sa akin. 10 minutong huling pagpipilian. Isipin ang pagpili, manatili o umalis. Pansin, hindi na mababago ang desisyon. Ang desisyon ko ay, Naghihintay ang mga magulang sa tahimik na bahay. Ang pagkain sa mesa ay ininit at lumami. Paulit-ulit na tinawagan ng ama ang kanyang telepono. Laging naka-off. Aw-aw nagtatanong ang ina sa presinto. Kung may balita tungkol sa nawawalang tao. Yakap ni Mansia o yun si Kiming. Halos ng sot, nahihintay sa kanyang babay. Itinuturo ni Chao ang pagtuturo ng mga bata sa pagsusulat. Sinasanay nilang Kiao Kong ang bagong mga mandirigma. Itinatayong muli ni Shuang at Sui ang tribo sa Hilaga. Parehong mundo ang kanyang responsibilidad. Kung pipili siyang manatili, ganap na isasara ang sistema. Ngunit naibigay na niya sa panahong ito. Sapat na kaalaman, apoy, pagsasaka, konstruksyon, medisina, panday bakal, pagsusulat, aritmetika. Mananatili ang kaalamang ito. At kung alis siya, mawawalan ng gabay ang mundo. isang minutong natitira. Narito ka na. Kaya, ano ang desisyon mo?
Mananatili ako. Walang pasisisi. May pagsisisi. Ngunit hindi magbabago. Mabuti. Ngayon, puputulin ko na. Ang huling koneksyon sa dating mundo. Isasara ang sistema. Sisirain ang daanan ng oras. Ang koneksyon ng host sa kasalukuyang panahon ay tataas sa 100%. Zero na ang posibilidad na bumalik sa dating panahon. Salamat sa iyong pakikilahok sa Civilization ng Solar Program. Matagumpay mong naitatag ang sibilisasyon. Ayon sa talaan, itinuro mo ang pamamahala ng apoy, agrikultura, at pangunahing medikal na kaalaman. Ang simulay ng pagsusulat. Paalam, Zangboren. Naway sa panahong ito. Mahanap mo ang tunay na tahanan. Tapos na. Ngayon, ganap ka ng kabilang sa panahong ito. Bumalik na tayo. Naghihintay si Xiaoyun at ang bata. Alam niya, mula ngayon, tanging pagtingala lang sa mga bituin. At pag-isip kung maayos ba ang mga magulang sa kabilang mundo. Ngunit hindi siya nagsisisi. Tatlong taon kaming nagkaisa dahil sa digmaan. Ngayon ay nagkakaisa tayo dahil sa kapayapaan. Mula ngayon, ang 12 tribo ay magiging Huaxia Alliance. Magkakaroon ng isang kalendaryo, isang sistema ng pagsusulat at hindi mag-aaway. Magtutulungan at magpapalitan. Magkakasamang lalaban sa kaaway. Isang puso. Ama, yakapin mo ako. Hahaha. Pagod na. Masaya. Guro Zhang. May dinalang balita ang mga titik mula sa kanluran. May malaking ilog sa layong 300 li. Mataba ang lupa sa tabi ng ilog. Angkop para magtayo ng bagong lungsod. Gusto kong magpasuri kasama ang mga tao. CJ. Sige, mag-ingat ka. Par, noong araw gusto mong umalis, muntik na akong magalis sa'yo. Ngayon hihe. Buti na lang hindi ka umalis. Guru Zhang, ang baka namin nasa ilaga. Nilinis na ayon sa iyong pamamaraan. Wala na nakasakit. Kalahati ng baka ng namin ginagawa namin gamit ang agrikultura. Kalahati naman itinatago para handa sa anumang pangangailangan. At saka, Yung mga reseta ng halamang gamot na itinuro mo sa akin. inayos ko na bilang aklat ng medisina. Nakapagligtas na ng maraming buhay. Magaling ang ginawa mo. Minsan parang panaginip lang, 3 taon na ang nakalilipas. Nag-aalala pa kami kung paano mabuhay. Ngayon may lungsod na kami, may bukid. Maraming kaibigan. Hindi ito panaginip, ito ang katotohanang nilikha ng maraming tao sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. Tatay, tingnan mo ang ibon. Ito ang pagpapala ni Eagle God. Zangberen, nagawa mo. Ang sibilisasyong ito, dahil sa'yo, pupunta sa ibang landas. Gusto mo pa bang bumalik? Dito na ang aking tahanan. Nanay, tatay, pasensya na, hindi mapagmahal na anak, hindi na ako makakabalik. Pero huwag kayong mag-alala, may bago na akong tahanan dito. Nakagawa ko ng mga makabuluhang bagay, sana ay maayos kayong lahat.